At sa puntong ito mga kapuso, makakapanayam naman natin ngayon live mula sa Senado si Senadora Grace Poe para alamin ang kanyang mga inaasahan sa unang SONA or State of the Nation Address ni Pangulong Duterte. Magandang umaga po sa inyo, Senator Poe. Hi, magandang umaga, Cara, at sa lahat ng nanonood sa iyo rin, Howie. Okay, Senator Poe, kakalabas lang po ng balita na itong Freedom of Information Act or Freedom of Information na pinirmahan as an executive order ni Pangulong Rodrigo Duterte. Ano yung inaasahan ninyo dito? May pagkakaiba ba ito doon sa isinusulong ninyong FOI bill, ma'am? Tayo nagpapasalamat na ito ay pinirmahan ng ating Pangulo. Kami po ay umaasa na ito ay maiimplementa sa executive branch. Pero yung pagkakaiba po nito ay ang nasasakop ng batas sapagkat yung sa amin po ay kasama po ang hudikatura, kasama rin po ang lehislatura. Kaya po mas kumpleto siyempre yung isang batas. Kaya nga po bagamat napirmahan na ito ng ating Pangulo, kailangan pa rin natin itulak ang Freedom of Information Law at hindi lamang executive order. May nakita po ba kayong pagkakaiba at least doon sa magiging implementation ng FOI na as an executive order na, and yung sinusulong po ninyo na FOI bill dyan po sa Senado? Well, ang pagkakaiba, syempre, yung mga kaparusahan o penalties sapagkat kahit na maglabas ang Solicitor General ng guidelines, hanggang administratibo lang ang maaaring maging responsibilidad ng isang kawani na gobyerno na hindi gumagawa ng trabaho o hindi ibigay ang impormasyon. Samantalang, pag ito isang batas, may kasamang kulong po ito. Mga kriminal na penalties na maaaring isama natin. At saka yung pagkakaiba rin, mas detalyado sa amin ang hindi dapat exception ng FOI. Halimbawa na lamang, kahit na may mga pribilehiyo ang isang executive, hindi pwedeng gamitin ang national security interest para itago ang isang kamalian. Okay, so tama po ba ang aking pagkakaintindi na tila mas may ngipin itong FOI bill na inyong isinusulong kasi ito talagang may sanctions na may kulong nga, hindi lang kumbaga administrative case? Opo, pero Cara, nais ko rin sabihin at batiin rin ang ating Pangulo na kahit papano, isang malaking hakbang na rin to na pinayagan niya ito sa executive. Pero siyempre, ibang batas. Sapagkat ang batas, kahit nagpalit-palit pa ang administrasyon, ay hindi basta-basta mabubuwag. Ang isang nilagda ng Pangulo na executive order, kahit na mismo ang Pangulong magpalit ng isip, ay pwede niyang bawiin ito. Kaya para sa akin, salamat at ito'y napirmahan, pero dapat ay hikayatin ang Kongreso na ipasa ang Freedom of Information sapagkat pinasa na namin ito sa Senado noon at wala akong nakikitang balakid na makakapagpasa nito muli sa Senado. Okay. Pero do you agree with the view na dahil nga pinirmahan na ito as an executive order, kahit papano ay mas mapapabilis yung pagpasa dito sa FOI bill in Congress? Well, tignan natin dahil may mga ibang pronouncements na dahil napasa na sa executive, baka mawalan ng inisyatibo na itulak talaga sa dalawa pang branches. Importante talaga na huwag tayong manahimik at patuloy nating hingin yan dahil alam mo naman, Cara, ang pangungurakot ay hindi lamang sa iilang departamento. Kasama dyan pati nga ang lehislatura, kasama dyan pati ang hudikatura. Kaya importante talaga na lahat ng sangay ng gobyerno ay kasama dito. Pero nais ko rin sabihin sa ating mga manonood, kasi sabi nila, ano ba itong FOI na to? Ang FOI ay simple lamang. Pag kayo ay pumunta sa isang tanggapan ng gobyerno, halimbawa yung LTO, at ang tagal-tagal ng plaka ko, ano ba nangyayari dyan? Pwede ninyong kunin ang kontrata kung sino man ang supplier nito. Pwede ninyong idemanda, nandyan lahat ng impormasyon. Pwede rin kayo pumunta sa State University at College at sabihan, bakit nyo sinasabing wala ng pera ang paaralan para sa aking mga anak? Ano bang budget ninyo? Pwede ninyong tignan ang kanilang mga libro at marami pang iba para sa ating mga magsasaka, sa ating mga teachers sa DepEd. Lahat po yan, kapangyarihan sa inyong kamay at higit sa lahat, karapatan ninyong dahil nakalagay ito sa ating konstitusyon.
Senator po, kayo po ay bahagi ng tinatawag na supermajority ngayon sa Senado. If I'm not mistaken, nasa 19 na ata yung mga senador na pumirma para suportahan ang pagka-Senate President nito tong si Senador Coco Pimentel. If I'm not mistaken, kayo po ay kasama sa mga susuporta sa kanya. Ano-ano po, ma'am, yung mga konsiderasyon po ninyo at bakit si Senator Pimentel po ang inyong napili na pamunuan po ang Senado? Unang-una, si Senator Pimentel ay kilala ko. Kasama namin yan noong 2004 pa lamang nakikipaglaban para magkaroon ng malinis na halalan. Well, pero syempre, pangalawa, seatmate ko siya. Kaya lahat ng aking mga committee report, alam mo, number 1 yan sa bar, kinukonsulta ko siya. At ako ang isa ring unang lumagda doon sa kanyang committee report naman, doon sa Makati City Parking Building Anomaly. Kaya matagal na rin po ang aming samahan, bagamat nire-respeto ko ang kanyang pagsuporta kay President Duterte, hindi naman po nawala ang aming pagkakaibigan at pagtitiwala. At alam ko, alam niyang batas. Pangalawa, alam ko, hindi siya basta-basta na i-intimidate, hindi siya basta natatakot. Talagang may lakas loob na ipaglaban kung anong kanyang paniniwala. Okay, Senator po, ano po ang inaasahan or aasahan bukod sa pagsusulong ninyo ng FOI bill? Ano pa po ang aasahan ng taong bayan sa inyo bilang isang mambabatas? Alam niyo na po ba kung anong komite ang inyong posibleng hawakan sa Senado? Alam ko na, Kara, ang komite, pero syempre hanggat hindi po ito naaanunsyo sa plenaryo, mabuti nang wag muna akong magyabang o wag muna akong magsabi. Pero ako'y umaasa na sana ay ma-retain ko pa rin ang public information at mass media sapagkat ito po ang committee na magsusulong ng freedom of information. Senator po, may karagdagan pong katanungan para sa inyo ang aking co-anchor na si Howie Severino. Howie? Yeah, magandang umaga, Senator po. Hi, Howie. Long time no see. Ma'am, gusto ko lang tanungin, ano na pong reaction nyo sa pagpapalaya kay dating Pangulong Gloria Arroyo? Howie, alam mo, kung ano man ang aking personal na nararamdaman dito ay hindi mahalaga. Para sa akin, dapat dumaan sa proseso, dumaan. Hindi naman tayo masaya o masaya tayo, kailangan natin igalang kahit gusto natin o ayaw. Pangatlo, importante ay hindi mawalan ng layunin ng gobyerno na labanan ang korupsyon. Sapagkat pag merong nagbabayad ng pagkakasala sa kanilang kasalanan, ito ay nagbibigay ng ehemplo sa iba nating mga kababayan na hindi ito dapat tularan. Kaya nga tinutulak natin ang freedom of information sapagkat lahat ng mga naging investigasyon sa kanyang administrasyon ay naging napakahirap sapagkat nga ikinukubli ang mga ebidensya. At ang isa pang dapat talagang repasuhin ay ang EO 464 na nilagdaan ni Gloria Arroyo nung kanyang panahon dahil ito'y nagpapapigil sa mga kalihim ng gobyerno na magsabi ng totoo. Kaya nga po para sa akin, may sakit si Mrs. Arroyo bilang isang Kristiyano. Naiintindihan ko na dapat siya ay makauwi, magpahinga. Pero marami din tayong mga kababayang nakakulong na mahihirap, na may sakit, na hindi naaalagaan. So para sa akin, sundan na lang natin kung anong sinabi ng Korte Suprema. Pero kung may apila man, dapat lakasan lalo ang kaso para walang duda. Okay, maraming salamat, Senador po. Kara? Okay, Senator po, alam naman natin na kauupo lamang sa pwesto nitong si Pangulong Rodrigo Duterte. Pero ano po ang masasabi ninyo doon sa at least sa kanyang mga unang linggo as President, lalo na po dito sa kanyang pagpuksa dito sa yung tinatawag niyang war on drugs? Kasi alam naman natin, marami ngayon, serya po ng mga namamatay, sumusuko dahil sa droga. Ano po ang reaksyon ninyo tungkol dito, ma'am? Maraming mga nagawa ang ating Pangulo sa kanyang maikling pagkaupo pa lamang na nagbibigay ng pag-asa sa ating mga kababayan. Pero sabi ko nga, Kara, dapat mas lalo nating tibayan ang ating proseso ng batas. Bilisan natin dahil marami sa ating mga kababayan ay sawang-sawa na kaya pinapayagan nila na mangyari itong patayan. Pero kung mabilis ang korte sa pagresolba ng kaso at nakukulong talaga ang may sala, mayaman man o mahirap, sa tingin ko, hindi na dapat daanin sa patayan. Kung may nakita kayo sa isang periodiko,
isang babaeng niyayakap ang kanyang napatay na mahal sa buhay, maaring guilty ang taong ito, hindi. Pero nawala na siya ng pagkakataon na depensahan ang kanyang sarili. Basta ako, dapat itigil na itong problema sa droga at tama ang ginagawa ng administrasyon sa ibang paraan ng dapat maayos na proseso. Rehabilitasyon, maayos dapat. Ang mga kulungan natin dapat ma-decongest sapagkat dyan din ang nagiging pugad ng drug pushing. And with that, maraming salamat po sa inyong panahon, mga kapuso. Senator Grace po. Thank you, Howie and Cara, at sa lahat na nakikinig. Salamat po.